Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa taufiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pagpapatuloy kung saan tayo naghinto nung mga nakadalawang linggo ngayon, ay itutuloy natin kung saan ang patungkol sa sinasabi nating maratibuddin. Ito yung sinasabi natin na level ng ating relihiyong Islam, ang ating pamantayan. Ang ating relihiyong Islam, mga kapatid, ay relihiyon na ito ang pamantayan ng tao dahil halos lahat ng kanyang mga kilos, gawa, transaksyon, pamumuhay, sa lahat ng mga bagay ay ito ay nauukol at nararapat lamang na ito ay naaayon doon sa Islam. Kaya nga tinatawag natin na Islam is a complete way of life. It is because all spheres and aspects of life deals with Islam. Kaya ba't tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo para sambahin siya, at sa pagsamba natin sa Allah ay nauukol sa Islam. So anuman ang gawin natin dito sa mundong ito, pakikitungo sa mga tao, mga asawa, mga anak, kapitbahay, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kalakaran, sa pag-aaral natin, sa lahat ng ginagawa natin, ito ay nauukol sa Islam. Ngayon, natapos na natin, ang sinabi dito sa kitab ay wa qawluhu al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Dhikruha huna li'annaha min anwa'il ibadat al-a'zam. Ito, kung bakit ito nabanggit, itong tatlong ito, ay dahil ito yung mga pinakadakila sa mga sinasabi nating mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nandirito yung Islam, nandirito yung iman, ang pananampalataya, at nandito rin yung sinasabi nating ihsan. Kung bubuuin natin lahat ang sinasabi nating ang Islam, ang iman, at ang ihsan, ito yung sinasabi nating mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi siya umaalis o ito ay binubuo ayon sa sinabi ni Sheikhul Islam bin Taymiyyah at ibang mga pantas, bima wasafa al-iman o ma ma'na al-iman. Wal iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ang sinasabi nating pananampalataya sa Allah ay ang sinasabi nating kung ano ang sinasabi at binibitiwan ng ating dila. At kung ano ang tunay na paniniwala o gawain ng puso. At kung ano yung mga kilos, kaakibat ito na may galaw. So kung titignan natin, ang Islam, nandyan yung sinasabi nating kilos. Kasi ang Islam, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumu ramadan wa hajju baitillahi man istata ilaihi sabila. Ito yung 5 haligi ng Islam na kung saan kinakailangan ito ng kilos at gawa. Hindi lang pwedeng yung ikaw magsalita at uupo ka at hindi ka gagalaw. Dahil ang sinasabi nating Islam ay kinakailangan na may galaw, ikaw ay pumupunta sa masjid, ikaw ay bago magpatera pa, ay ikaw ay nag-wudu o nag-ablution, nagbibigay ng zaka at pag-aayuno at pag-hajj, ganun din nakuha natin yan nung nakaraang linggo. Ang iman, ito yung sinasabi nating mga gawain ng puso. Ito yung mga gawaing puso na ang pinapairal lamang natin dito ay ating puso. At hindi pwedeng pairalin ng ano paman. Dahil yan ang sinasabing pananampalataya. So mayroon tayong nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pati na rin sa Quran,
na ang sinasabi nating pananampalataya na ito ay may 6 na haligi. Ang sinasabi natin na paniniwala sa kaisahan ng Allah, sa kanyang mga propeta, at sa kanyang mga ipinadala na mga kasulatan, at sa kanyang mga anghel, at sa mga sinasabi nating araw ng paghukom. Naniniwala tayo niyan, hindi natin nakita, hindi natin narinig alam, pero ang puso natin ay tibig na naniniwala na may araw na paghukom na tayo ay uhusgahan ng Allah. Ipunin mo yung dalawa, pupunta tayo ngayon sa ihsan. Wal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Subhanallah. Ito yung sinasabi natin na pagiging awareness ng isang tao. Batid mo na may Diyos na siya ang Allah na niluluwalhati at sinasamba ng lahat, na lumikha ng lahat. Alam niya at batid niya ano ang ginagawa natin. Ginagawa mo araw at gabi. Kaya ikaw ay nagpapakabuti sa gawain mo, dalisay ka sa mga kilos mo, anuman ang pinag-uutos ng Allah ginagawa mo, anuman ang ipinagbabawal niya, ay ito ay iniwasan mo. Dahil alam mo na batid mo ng Allah ay nakabantay siya sa iyo at naririnig ka niya at alam niya ang anuman ang nasa puso't isipan at galaw mo. So ngayon, ang isang tao nagpupursige na siya ay nagiging mabuti. So kaya sinasabi nating al-ihsan, ito yung nangunguna sa sinasabi nating ibadat. Bakit mo pinaguhusayan ng pag-hajj? Hindi dahil sa ikaw ay napag-utusan na maging leader, na maging sheikh, o mayroon kang pananagutan sa mga tao, gagawin mo yon. Bagkos, nandoon na yon bilang isang responsibilidad, pero ang gagawin mo ay dahil iaalay mo to sa Allah. Dahil siya ang pinaglilingkuran mo at dahil siya ito ay para sa kanya at hindi para sa mga tao. Dito papasok yung pagkadalisay ng puso na totoong naniniwala ka at yung kilos mo. Magkakasama yung kilos at galaw doon sa pananampalataya na gawain ng puso. Ipunin mo yun, pumasok doon ang ihsan. Yun ang result niya. Kung bakit ka nagpapakabuti, alam mo hindi ka nakikita, alam mo na hindi mo nakikita ang Allah dahil ang ating Panginoong Allah ay kahit sino man walang makakakita rito sa mundong ito, dito sa mundong ito. Ni pati si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya nakita nung al-Ijra wal Miraj, nakausap lang niya at walang sino man kahit sinong nilalang na pwede niya makita ang Allah. Matutunaw at hindi kaya ng ating mga puso, ng ating mga mata kung paano natin makita ang ating Panginoon. Bagkos tayo bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa na naniniwala tayo ayon sa sabi ng mahal nating propeta alayhi salatu wasalam na magpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanyang kinalugdan at minahal sa araw ng paghukom kung sino yung mga tao na ipinagpala na makakapasok sa paraiso. Allahumma amin. Allahumma adkhilna al-jannata ya Rabb. Ngayon mga kapatid, Fal-Islam bi arkhaniha, nakuha na natin yan lahat. Papasok ulit tayo sa Mada Hasan. Yalla. Parang naggalaw. Aha. Naggalaw mo? La, alladhi yali. Punta ka doon. Slideshow muna lang para pag... okay? Dire-diretso. Okay, good. Hakada ahsan. Khalas. وكذلك الإيمان بأركانه الستة وهو من أعمال القلوب. Ito daw ang mga gawain ng puso natin. Ang sinasabing pananampalataya. Mayroon tayong 6 na pananampalataya. Al-imanu bil malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hadha ibadatun qalbiyah. Ito ay uri ng pagsamba sa Allah na ang pinapairal ay puso. Paniniwala sa kaisahan ng Allah, paniniwala sa mga anghel ng Allah, na ito ay lahat sila ay mga may gawain at may mga uri ng pagsamba sa Allah. Paniniwala sa mga kasulatan na revelasyon, nakuha natin kanina kung minsan sinasabi ng mga iba, hindi daw pwede gamitin ng Bible. Pero may sinabi dito si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na nakuha ninyo na ito ay kung kinakailangan at kung ito ay nakakabuti at hindi para sa mga hindi pwedeng gawing source. Pero kung para i-challenge, kung ito ay para mapatunayan na ang tao ay, ang salita nito ay pwede rin may kaugnayan, pwede. Depende sa sitwasyon.
Paniniwala ng mga sugo sa mga propeta ng bawat henerasyon, kailanman ang Allah hindi nagpabaya. At paniniwala sa huling araw na paglilitis ng bawat isa sa atin ang anumang ginawa niya. Pagbabayaran niya, mabuti man o masama. At paniniwala saan? Sa tadhana. Ano man ang mangyari sa buhay mo, mga kapatid, ito ay kagustuhan ng Allah. May isa sa mga nabasa ko na Kutayyib, isang maalam, sinabi niya, kapatid, bakit ikaw nalulungko? Bakit nakikita ko sa'yo sa dami ng mga hinagpis na dinadaanan mo sa buhay mo, napakasaya, maaliwalas pati ang mukha mo. Subhanallah, sumagot ang isang taong maalam, may takot sa Allah at nagtataglay. Sabi niya, bakit ako malulungkot? Nabatid ko na alam ko na anuman ang nangyayari sa buhay ko, ito ay tadhana at kagustuhan at kapahintulutan ng Allah. Dahil kung ako ay magiging malumbay, kung ako ay magkakaroon ng sama ng loob, ano ang nagpapabatid dito? Hindi maganda ang loob ko sa Allah na alam ko na siya ang gumagawa at siya ang nagdesisyon kung ano man nangyayari. Kaya ipinapaubaya ko na lang sa kanya. Alhamdulillah, yan ang Muslim. Yan ang tunay na naniniwala sa Allah. Pagsubok ang buhay niya sa mundong ito, panandalian lamang ito at hindi ito permanente. Ngayon, ang pagsamba sa Allah na puso ang nagsasagawa ay siyempre sinasabi natin ay ang puso ang kumikilos. May isa sa mga nagustuhan ako na sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Fa idza taba al-maliku tabat junuduhu wa idza khabath al-malik khabat junuduhu, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ano ang ibig sabihin ng binasa mo, Ustad? Ayan ang ibig sabihin niya, para makita natin, Tagalog. Sabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ang puso ang siyang hari ng katawan. Hindi ba? Alam mo mga kapatid, nabanggit natin nung una, ang puso na ito, kumbaga may pagsasalawa-rawa natin sa makina ng kotse. Kung ano yung kotse, kung anong makina niya, yung puso. Kung walang puso ang tao, hindi ko alam kung paano ka mabubuhay. Pag tumirik ang puso mo, Abdurrahman, mafi, khalas, anta maut. Ano sinabi? Ang puso ang siyang hari. Siya ang may panghawakan. Siya ang may sultan. At ang kanyang mga sundalo ay ang mga parte ng katawan. Dalisay ang puso mo, gagawin ng puso, ng parte ng katawan mo, magpapatira ka pa, gagawa ka ng kabutihan, maglalabas ka ng zaka na ibibigay sa mga nangangailangan ng mahirap. Kaya bagat naman ang puso ang umiiral at ito ang uhusgahan ng Allah sa araw ng paghukom. Kaya pag mabuti ang hari, ibig sabihin yung puso, mabuti rin ang kanyang mga sundalo. At pag masama ang hari, pag masama ang puso, pag may marupok, may sakit, masama rin ang kanyang mga sundalo. Ibig sabihin, ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na inna fi kulli jasadin mudghah, idha salahat, salahal jasada kullu, wa idha fasadat, fasadal jasada kullu, ala wahya al-qalb. Katotohanan, ang katawan natin ay may namumuong dugo. At ang dugong ito, pag ito ay naging mabuti, dalisay at totoo, sigurado na lahat ng gawain ng mga parteng katawan, ito ay katanggap-tanggap sa Allah. At pag naman ito ay hindi, may mga sakit ito, may mga pag-aalinlangan, may mga pakitang tao, may pagtatambal sa Allah. Katotohanan, ang mga gawaing ito ay hindi rin katanggap-tanggap sa Allah. Subhanallah. Mga kapatid, ganyan ka-importante ang ating puso. Pag-iingatan mo yan. Pag-iingatan ng puso. Dahil yan ang husga ng Allah sa araw ng paghukom. Diba ang hadith na banggit natin, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa juzamikum, walakin na yanduru ila kulubikum wa amalikum. Ang Allah hindi niya titignan anuman yung mga pangangatawan ninyo, anumang laki ng katawan ninyo, anumang itsura ninyo. Ang titignan niya ay kung ano ang nasa loob ng puso at kung ano ang mga gawain nito. Yawma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Araw ng paghukom na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay hindi niya kailangan ang sinuman. Ang inyong mga pera, ang inyong mga kayamanan, pamilya at lahat. Bagkus ang titignan niya, hindi magbibigay sa atin ng benepisyo ang ating mga kayamanan at ang ating mga pamilya, mga anak at sinuman. Illa man atallaha biqalbin salim, maliban lamang na kung sino na darating sa araw ng paghukom na ang kanyang puso ay tunay na dalisay. Mga kapatid, ang sinabi dito na salim, yung puso, ang puso natin ay magiging dalisay, yung tao na hindi nagtambal sa Allah. Yung tao na hindi siya nagkaroon ng pagdududa sa Allah. Tibig ang kanyang paniniwala na ang Allah lamang ang siyang nararapat sambahin at paglingkuran at gumagawa ng kabutihan para lamang sa kanya Panginoong Allah. Sa araw na ang kayamanan at mga anak ay hindi makakapanaig maliban sa kanya na magdadala at mayroong malinis na dalisay na puso na hindi nagtambal sa Allah at hindi rin sumamba sa mga Diyos-Diyosan o shirk o pagkukunwari o pagtatambal sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, dito, al-ihsan, kung may rukun, may haligi ang Islam na 5 at ang sinasabi natin na ang pananampalataya na iman ay mayroon ding 5. Ibrahim, 5 ba ang 6 na haligi ng pananampalataya? Sahih. Hoy! 5 ang pananampalataya, ang haligi. Yan. Gusto ko lang mag-focus kayo. 6 ang haligi ng pananampalataya. Ang Islam 5, Brother Yusuf. Ngayon, ang ihsan, ilan ang haligi ng ihsan? Yes, Abdurrahman. Wow, talata. Mashallah, ikhtalafa al-ulama. O, isulat mo yung pangalan niya, ha? Ang iman nagkaroon ng 3 haligi, ang ihsan, la. Walakin al-ulama arrafa bi annahu lahu ruknun wahid. Isa lang ang haligi ng sinasabi natin na al-ihsan. Ang ihsan, mga kapatid, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yan, wa huwa a'la anwa'ul ibada. Ito ang pinaka dakila, marangal sa uri ng lahat ng pagsamba sa Allah. Which is correct naman, mga kapatid. Kahit saan naman tayo nandirito sa mundong ito, kung ikaw lang ang mag-isa, doon mo mapapatunayan ang sarili mo kung ikaw ay tunay na naniniwala at may takot sa Diyos. Dahil pag mag-isa ka, pwede kang maraming pwedeng gawin na haram, mag-isip ng haram. Pero batid mo ng Allah ay nakasubaybay sa'yo. Faman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. At ang sino mang katakutan niya ang Allah doon sa mga kanyang ginawa niyang mga ipinag-uutos na ginawa niya at pinigilan niya ang sarili niya sa mga sariling pagnanasa o pagsunod sa sariling kalaswaan, katotohanan, sabi ng Allah, dahil sa pagpigil nila nito, dahil sa takot nila sa kanilang Panginoong Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ang paraiso, ang isyang, ito ang lugar na sila ay mananatili dahil may takot sa Diyos. Mga kapatid, hadihi tusamma maratibu ad-din. Lianna Jibril, lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, فأجاب عن الإسلام والإيمان قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. Ito si Propeta Muhammad na siya ang nagturo at nagsabi sa atin na ang ating relihiyong Islam ay mayroon sinasabi na mga libel ito na 3.
Dahil noong dumating si Jibril na nagkatawang tao at nagtanong sa kanya, ano ang Islam? Sumagot si Propeta Muhammad. Ano ang iman? Sumagot si Propeta Muhammad. Ano ang ihsan? Sinagot ni Propeta Muhammad. Mayroon pang mga ibang katanungan noon. Samantala, noong siya ay umalis na, sinabi ni Propeta Muhammad kay Omar, Ya Omar, atadri man ja'akum? Kilala mo ba kung sino yung dumating sa inyo? Allah wa Rasulu a'lam. Siya ang nakakaalam, ang Allah at kayo, nasugo ng Allah. Sinabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, yun si Jibril, dumating sa atin, sa inyo, dahil para turuan tayo kung ano ang ating reliyong Islam, na ang reliyong Islam ay may tatlong sinasabi nating mga bahagi. Maratibuddin. Mga kapatid, fatsumiyat hadi thalatha maratibuddin, at dito tayo papasok ngayon sa ad-dua. Sa ating relihiyong Islam o sa ating pagsamba sa Allah, nangunguna sa mga uri ng pagsamba ay ang sinasabi nating dua. Wa idha arafta, wa idha urifat ma ma'na salah. Anong ibig sabihin ng salah? Hoy, lugatan, ma ma'na salah? Very good, Abdurrauf. As-salatu fil lugha ma'nahu duha. Hindi ba? Paghiling, pagpuri. Ngayon mga kapatid, ang dua ay mayroong sinasabing na duaul ibadah at saka duaul mas'alah. Ang sinasabi nating dua o paghiling o paghingi o pagpuri sa Allah ay dalawang uri. Una ay ang sinasabi nating paghiling sa Allah na ito ay pagsamba, ibadah. Pangalawa ay paghiling na ito ay paghingi, paghiling sa Kanya ng mga bagay na gusto mo o anuman ang gusto mo. Anong dalil natin? Dito natin makikita. Ad-du'aul ibadah wa huwa ath-thana' ala Allah Ta'ala kama qala fi qawlihi Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dito, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mula sa simula, yun ang sinasabi natin na panalangin na papuri, pagluluwalhati sa Allah, pagpapasalamat sa Allah, li'annahu thana, papuri at luwalhati sa Allah na siya ay ibadah. At kung tutunghayan natin ang suratul Fatiha, nandito yung ibada at nandito rin yung mas'alah. Paghiling natin sa Allah. Bakit? Nahahati ang sinasabi natin na Fatiha sa dalawa. Ibada wa mas'alah. Ano yun? Sinabi, Qawluhu ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Kullu hadhi ila akhir suratul Fatiha huwa du'aul mas'alah. Paghiling mo sa Allah. At kung titignan mo naman, tignan mo mga kapatid, alhamdulillahi rabbil alamin, ang lahat ng papuri at luwalhati ay sa Allah. Ang siya ang nag-iisang Diyos ng sanlibutan. Ar-Rahmanir Rahim, ang mahabagin, ang mapagpatawad, mapagpala. Maliki yaumiddin, siya ang may kapangyarihan sa araw ng paghukom. Siya ang may sulta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikaw lang ang aming pinupuri at sinasamba at humihiling ng tulong. O di ba yun ay papuri sa Allah? Lahat yun papuri. Papasok tayo ngayon sa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, gabayan kami sa landas na matuwid patungo sa iyo. Na ito ang landas na pinanghawakan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at ang mga taong sumunod sa kanyang yapak. Na ito ang sambahin ka na mag-isa at hindi magtambal sa iyo. At huwag kami ipabilang sa mga taong nalaman nila ang katotohanan, pero sila ay mga nagbabalat kayo at mga sinungalin. Pinasinungalingan nila ang kanilang Panginoong Allah. Kaya sila ay kinamuhian at isinumpa. At ang mga tao naman na sila ay wala silang kaalam-alam pero gumagawa sila ng anumang gusto nilang gawin. Dahil ito daw ang nakagisnan ng kanilang mga ninuno.
Ninuno nila na hindi alam saan nanggaling. Kasi pag hindi ka naniwala sa kanila, magabaan gid ka sa kanilang mga ninuno. Yan ang kinasusuklaman ng Islam, na ikaw ay mangibabaw ang pagmamahal mo sa mga ninuno at anumang mga tao. Ang pagmamahal sa Allah ay nangingibabaw sa lahat. Sa iyong mga magulang, sa sarili mo, sa mga anak mo, at lahat na nandirito sa mundong ito, mga kapatid. Dito natin makikita, wa min anwa'il ibada ad-du'a. Bada'a bihi li'annahu a'zamul ibada. Pinaka dakila sa uri ng sinasabi nating pagsamba ay ang sinasabi nating pagsasamba sa Allah ang ibada natin, mga kapatid. Itutuloy na lang natin kung ano, insya Allah, to be continued ang anuman.